Sabi ni Mike Tyson, if you are favored by God, you will also be favored by the devil. Let that sink in. Akala natin kapag dumadami yung blessings natin, ibig sabihin okay na. Level up na, panalo na, paldo na. May pera ka na, may pangalan ka na, may platform ka na, maraming kwentuhan ang bumukas, lahat ng tao nakatingin sa'yo, nakaka-proud, di ba? Pero ito yung hindi agad napapansin. The same light that attracts blessings also attracts snakes. Hindi lang kaibigan ang lalapit sa'yo, minsan lalapit din ang tukso, ang yabang, ang comparison, ang ego. Success doesn't just elevate you, it exposes you. To pressure, to temptation, to manipulation, to the person you swore you'd never become. And here is the truth. Kapag nakalimutan mo kung sino ang nagdala sa'yo, kapag nawalan ka ng anchor, kapag iniwan mo yung faith mo sa tabi, uubusin ka ng spotlight. Kaya huwag kang masyadong matuwa kapag biglang dumami ang followers mo. Kapag nag-viral ka, kapag lodi ka na ng karamihan. Because the same crowd that cheers for you can also watch you fall. So here's a reminder. You gotta stay close to the source, not just the spotlight. Stay rooted, stay aligned, stay hidden if you must. Kasi ang demonyo, hindi yan nagpapakita ng sungay ngayon. Minsan, dumarating na yan as an opportunity, as a shortcut, as a comfort. At kung hindi buo ang loob mo, you'll say yes to the wrong things. You'll trade purpose for applause, and you will lose yourself slowly. Pero kung alam mo kung sino ka, sino ang nagdala sa'yo, at kung saan ka galing, you can rise without losing your soul. Kasi tandaan mo, the devil is not coming for the broken, he's coming for the blessed.